Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay naririto sa iyong harapan upang kami ay magpasalamat sa kabutihan na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay. Salamat sa muli mong pagising sa amin at pagbibigay ng buhay at lakas. Salamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa araw na ito. At dalangin namin, Panginoon, na kami iyong ingatan sa lahat ng aming mga ginagawa. Patuloy namin inaabot sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na ito'y iyong pagalingin at abutin mo sila upang ma-restore ang kanilang mga lakas na nawala. Maraming salamat sa kasagutan sa aming mga panalangin. Amen. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa mga Gawa, Kapitulo 6, talatang 5. Ito ang sinasabi. Ang sinabing ito ay nakalugod sa buong karamihan. Pinili nila si Esteban, isang lalaking puspos ng pananampalataya at ang banal na espiritu. Pinili rin nila si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. Marami sa atin ang nag-iisip na ang mga dakilang alagad ng Diyos sa Biblia ay may tanging kaloob, tulad ng kakayahang mangaral ng may kapangyarihan at iba pa. Ngunit sa katotohanan, maraming karaniwang tao sa Biblia na tulad natin ang ginamit ng Diyos. Isa si Esteban sa mga iyon. Tingnan natin kung sino siya at kung paano tayo magiging tulad niya. Siya ay isang tao na inilalagay ang kanyang sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na espiritu na binabanggit sa Galatia 5:22. Kapag tinanggihan ng isang tao ang kanyang sarili at hinayaan niyang si Jesucristo ang maging Panginoon ng kanyang buhay, pumapasok ang banal na espiritu at pinuspos siya. Ang antas ng pagkapuspos ay nakasalalay sa kagustuhan ng isang tao na itakwil ang kanyang sarili at magpasakop sa pagiging Panginoon ni Kristo. Ito ay maaaring makamit sa bawat Kristiyano at hindi lamang ng ilan. Sa iglesia, lahat ng gawain ay magkakaugnay. Ito man ay pangangaral, pamamahala, kahit na ang gawain ng kalihim. Bawat isa ay nakakaapekto sa iba. Kaya't bawat isang gumagawa sa tahanan ng Diyos ay dapat na mapuspos ng Espiritu Santo. Sa katunayan, dapat na mapuspos ng Espiritu ang bawat Kristiyano. Si Esteban ay pangkarinong tao na tulad natin, ngunit siya ay puspos ng banal na Espiritu at dapat tayong maging gayon din. Bilang resulta, naluwalhati niya ang Diyos sa kanyang buhay. Siya'y sinubok, ngunit nanatiling tapat sa Diyos hanggang wakas. Naway maging tulad tayo sa Kanya. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Esteban na dapat tapat ang kanyang pananampalataya sa iyo. At naway kami, Panginoon, ay maging katulad din ni Esteban. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.